magkaibigan tayo. Ang sarap. Yung pare ko, ano ko. Ito sa isang video na sinare sa atin ni Daddy Frankie na tinulungan niyang matanda, no, si Tatay Nardo, no, yung medyo may kalambingan magsalita na para sa akin parang during his younger age baka ano siya, Becky, no, parang bakla siya, no, ano lang naman yon, sa pantaha ko lang, parang kasi daw siya magsalita, no, pwede rin naman siguro malambing talaga sa magsalita. Good vibes to, nakakatuwa tong si Lolo Nardo or si Tatay Nardo dahil despite na binibigyan siya ng pera ni Daddy Frankie, talagang mayroon siyang limit, no? May limit siya na ibibigay mo at hindi mo siya pwedeng bigyan ng para sa buong week niya. Kailangan every day bibigyan mo siya or every other day bibigyan mo siya, no? Ganun po yung naging kwento nitong si Tatay Nardo and hindi mo siya basta-basta mabibigyan, no? And nakuha ni Daddy Frankie yung kiliti niya. Ito yung isa sa nagiging admirable kay Daddy Frankie, yung talagang patience and understanding niya sa mga katulad nito ni Tatay Nardo and the rest ng kanyang mga beneficiary. Diba? Kay Al Polibic lang, ilang beses siyang inabahan suntukin. Diba? Hindi siya natinag. No? So, kumbaga, patient talaga and devotion, no, sa pagtulong yung pinapakita ni Daddy Frankie. Ang nakakatuwa pa rito, no, marami silang mga kwentuhan na ako mismo natuwa, no, sa mga sagot ni ni Tatay Nardo. No? Hindi siya nakapag-asawa, 'di ba? Kaya nga magulo yung kwento niya about dun sa hindi niya pag-aasawa. Kaya parang medyo siguro nung kabataan nito ni Tatay Nardo, baka yun nga, siguro bakla siya, no? Kasi ako doon lang ako nagbe-base, no, sa the way siya magsalita. Although nakakatuwa, may lambing ng konti at may kalokohan ng konti. At isa sa mga kalokohan na banggit niya is yun ngang nagma-masturbate. No? Sumakit na raw yung kamay niya. No? Kaya lap trip itong panunood na to natin sa content na to kay Tatay Nardo. Ang pinaka lang kasi dito, hindi tinigilan ni Daddy Frankie. No? Na-curious siya, nakita niya yung bahay, nakita niya yung itsura, di ba? Hindi naliligo for how many days niya. Di ba? Simula nung makita niya to. Pero ganun pa rin yung itsura, no? So yan po yung ilan sa lalamanin, no, ng content ko na to at bibigyan natin ng reaction, lalo na yung part, no, may part dito na ako'y tuwang-tuwa, no, kahit si Daddy Frankie natuwa at may nabanggit pa nga si Daddy Frankie, no? So yun po yung pag-uusapan natin. Good vibes po to, no, itong video ni Daddy Frankie kay Tatay Nardo, o yung mga sagot niya, no? So, bago po ako magpatuloy, kung bago pa lang kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po. Ipakihit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, leave it on our comment section. Issue lang po tayo, walang personalan. At lagi po kayong mag-fact check para hindi po kayo magpagsabihang fake news. And always po, i-remind ko po lahat ng manunood sa akin, ako po ay reactor. No, hindi po ako nakaside sa kahit kanino because I've been reacting several community, no, kay Daddy Frankie, Kalingap, Tekram, and po ni Alde, no. So sa lahat pong yan, ako po ay reactor, wala po akong pinapanigan, no. Kaya kung hindi man po sasangayon sa inyong pangunawa yung aking sinasabi, you can leave your comment on our comment section, no, and let's talk or share our knowledge about that matter, no. So sagutin na lang po natin kung ano man yung mga inyong question. Okay? At maraming pong salamat sa laging pag-suporta sa aking channel. Okay? So, ito po, no, yung mga nakakatuwa, no? Katulad ng nasabi ko kanina, maraming mga funny moments itong si Tatay Nardo at saka si Daddy Frankie na pinag-usapan, no? But before that, yun nga, hindi tumatanggap, no,
na nakuha ni Daddy Frankie yung diskarte nung kumain siya ng tinapay, kumain siya ng saging, humingi siya ng palaman, no? Kasi ayaw nga tanggapin eh, no? Pag more than, no? Parang may quota si Tatay Nardo eh, for a certain days, no? Kunyari, sa isang araw na yon, parang pag 300, tapos na, hindi mo siya pwedeng bigyan, no? Yun yung napansin ko sa vlog na to, di ba? So, nung binigyan siya ni Daddy Frankie, nung unang vlog dito, di ba? Talagang ayaw niyang tumanggap. So, nakuha ni Daddy Frankie yung diskarte. Humingi siya ng tinapay, saging, ng palaman, and those, no, items na hiningi ni Daddy Frankie, tinanggap niya yung bayad. Tagti 300 yon, di ba? Oh. Kumota na siya. So, anong ginawa ni Daddy Frankie? Binigyan siya for that day, binigyan siya for the second day, and the day after nung isa niyang binigay. No? Kaya parang 500 or 600 ata to eh. No? Kasi doon pa lang sa palaman, sa tinapay, tsaka sa saging, 300 na yun eh. Binigyan niya pa ng dinagdagan pa ni Daddy Frankie. So, marami-raming naibigay dito si Daddy Frankie na hindi kinwestiyon. Pero, si Tatay Nardo keep on counting, no, kung ano yung mga binigay na yun. Diba? Hanggang sa nakuha niya yung loob. So, nung nakuha niya yung loob, nakapasok siya, marami pa siyang natatangong, kaya nga nauwi sila doon sa pananakit, no, bakit hindi siya naliligo? Bakit umiiwas maligo si Tatay Nardo? No? Hindi kasi sinisipon siya. Diba? Kapag lagi siyang naliligo. Kaya kita nyo naman yung damit niya, namumuti na. Pawis yan eh. No? Pawis yan na nanuyo na sa katawan niya. Hindi siya naliligo kasi sinisipon siya. At sumasakit yung braso niya. So, bakit sumasakit yung braso niya? Kasi nga, nung kabataan niya, panay-panay yung masturbate. No, kaya kung maririnig yung mga may blip sound, yun. Yun yung pinag-uusapan. Kaya sumakit daw yung braso niya. Kaya hindi rin siya makaligo na ayos. Ang pinakamatinding sinabi niya rito ay nung may napansin siya kay Daddy Frankie. Ito yung nakakot na attention ko. Yung may napansin siya kay Daddy Frankie. So allow me to share that part. No? Pasensya na po kung natatawa ako kasi hindi ko talaga mapigilan na matawa nung na-mention niya to eh. So, ito yung pag-uusap nila. Habang nag-uusap sila, biglang may napansin itong si Tatay Nardo, no, kay Daddy Frankie. Okay? So, play natin ha, yung part, yung part na yan. Itatago mo lang. Galing sa puso ko yan. Kaibigan tayo eh. Ang sarap. Yung ilong mo. Yung ilong mo. Yung ilong mo. Pare ko, Rolando Francisco. Ang bayad-bayad mo. Ang dami yan pag-usapan yung ilong ko pa. Ano ba? Bakit ang ilong pahawig ni Francisco Ron? Kumpare ko yun. Kuya ko yun eh. Ay, pagdating sa sunto ka, ibila siya. Ay, wag. In the middle of conversation, no, binibigyan siya ng pera. Di ba? Nagdi-discussion sila sa mga binibigay na pera. Bigla niya isiningit yon, yung ilong ni Daddy Frankie. Malupit talaga si Tatay Nardo. No? Kaya tignan nyo na napamura si Daddy Frankie. No? So, i-play natin uli. Yung part na yun. No? Seryoso yung usapan nila eh. Yan nyo ha? Iba yung tawag ni Daddy Frankie. Ayan. Ulitin natin ha? Itatago mo lang. Galing sa puso ko yan. Kaibigan tayo eh. Ang sarap. Yung ilong mo. Sarap. Yung ilong mo. Sarap. Yung ilong mo. Pare ko, Rolando. Kahit yung video editor ni Daddy Frankie natawa. Baka nakapagmura si Daddy Frankie. Ang ina. Kaya lap trip tong video na to eh. Wala siyang concern sa binibigay na pera ni Daddy Frankie. Di ba? So, kumbaga,
Very genuine si Tatay Nardo. Yeah? Nagpapaliwanagan sila. Pero napansin niya yung ilong ni Daddy Frankie. So, ibig sabihin, ganun ka prominente yung ilong ni Daddy Frankie. Para mapansin ni Tatay Nardo. Pasensya na, Daddy Frankie, Kasi, kahit ikaw, natawa ka nung napansin. Patay ako ng tawa dito kasi biruin mo, out of nowhere. Di ba? Ulitin natin. Tawang-tawa talaga ako dito. Sorry, Daddy Frankie, Iba kasi yung pagkaka-deliver ni Tatay Nardo dito. Ayan, inaabutan siya ng pera, Tingnan nyo. Tatanggapin niya pero naiba yung attention niya. Itatago mo lang. Vic, galing sa puso ko yan. Kaibigan tayo eh. Ang sarap. Yung ilong mo. Yung ilong mo. Yung ilong mo. Pare ko, Rolando Francisco. Ang bayit-bayit nyo. Ang dami yan pag-usapan yung ilong ko ba? Ano ba? Bakit ang yung pangawig ni Francis Coron? Kumpare ko yun. Kuya ko yun eh. Ay, pagdating sa suntokan, hindi na siya. Ay, Walang kaugnayan yung ilong sa suntukan. Actually, walang kaugnayan yung biglang isiningit ni Tatay Nardo kay sa usapan nila Kaya lang talaga siguro, pansinin nga siguro talaga yung ilong ni Daddy Frankie. Naalalahanin niyo, di ba, si Ate Nida? Nag-uusap sila. Nung unang first time na dadalhin si Ate Nida, di ba? Yung ilong din ni Daddy Frankie. Kasi na Daddy Frankie, kasi dito kay Kuya Nardo, or kay Tatay Nardo, napaka-genuine nung pagkakasita niya sa ilong. At si Daddy Frankie din mismo, genuine yung reaction niya. Despite na may kinakain siya, hindi niya napigilan. Tsaka yung mga editor niya, yung mga kasama niya, malamang nagtatawanan. Nung nabanggit yung ilong ni Daddy Frankie. Malamang nga, after nilang i-video to si Tatay Nardo, baka nung pauwi sila, napag-uusapan nila yung Pero ang nakakatawa dito, di ba? Nakuha ni Daddy Frankie yung loob. No? And I hope, I think tutulungan ni Daddy Frankie to. No? Kasi nakakatuwa rin si Lolo or si Tatay Nardo. No? Na alam natin na may problema siya sa pag-iisip. Alam natin, pero despite of that, he's living the way he wants. No? Kaya nga lang, medyo may kulang. Di ba? And I hope nga, kahit yung bahay na yan lang, mapaayos. Di ba? At mabago yung pananaw ni Tatay Nardo sa ganong pananaw niya na kapag sanay ka na sa alikabok, sa dumi, hindi ka na magkakasakit. Oo, alam natin na wala siya sa katinuan. Pero, kumbaga, kahit papaano, nakakaintindi pa rin siya. And, unawa lang talaga. Actually, yun yung pinakita ni Daddy Frankie dito. Yun yung nakakatuwa sa mga katulad ni Daddy Frankie. Mahaba yung pasensya nila sa mga ganitong klaseng tao. Siguro dahil nasa marami na silang natulungan, natututo din sila doon sa mga doktor na nakakausap nila, di ba? Kahit papaano kasi pinapayuhan sila niyan. And from that, nag-gain ng experience si Daddy Frankie at siya nakakapag-innovate kung paano niya i-approach yung mga katulad nitong mga taong to. Diba? First time na pinuntahan, hindi niya nakuha. Ngayon, nakuha niya yung diskarte, nabigyan niya. So sa susunod, let's see kung mapapaliguan niya na yan. Kasi yun yung parang gusto niyang ipagawa dito kay Tatay Nardo. So, nakakatawa lang, all throughout of this vlog, matatawa tayo. Ako natatawa ako nung binavlog or nag-uusap sila ni Daddy Frankie. Sinisingit talaga ni Daddy Frankie, paayusan siya, di ba? Ayusin yung bahay niya. Kaya lang talagang ayaw ni Tatay Nardo. So, dapat may kapalit. So, doon maglalaro yung discarding gagawin dito ni Daddy Frankie. Nakuha niya na So, tatanggap lang siya pag may kapalit. So, yun yung mga susunod nating panurin kung paano didiskartehan ni Daddy Frankie. But so far, para sa akin, good vibes to, Natatawa talaga ako doon sa pagsita sa ilong ni Daddy Frankie. Kasi Daddy Frankie,
Kasi napaka-seryoso, no? Napaka-genuine nung banat ni Tatay Nardo doon sa pagkakasita niya sa ilong, no? So, nakakatuwa lang, no? Despite ng mga ganon, may Daddy Frankie na tumutulong sa mga ganito. Diba? Ito yung mga, bakit hindi nakikita? Diba? Bakit yung nakikita ng ahensya ng gobyerno natin ay yung tinulungan na? Paano ito? Diba? Oo, may bahay siya, pero paano siya nabubuhay? Diba? Eh, may pondo para sa kanila eh. Nasaan yun? Yun lang yung mga, kumbaga, isa sa mga sumusuporta kay Daddy Frank. No? At saka mga nakakita sa sitwasyon ng mga taong ganito. Sana sila yung tinutulungan. Alam ko naman kumikilos, no, yung ahensya ng gobyerno natin. Kaya lang kulang. Diba may kulang? So sana yung kakulangan na yun na pinupunan ng mga charity vlogger, dapat pag-isipan nila kung paano hindi malalabag yung sinasabi nilang batas. Or kung nalalabag man yan, why not revise it? No? I-akma nila sa current situation ng Pilipinas ngayon. Yun yung sa akin doon, no? Kasi, oo, kumikita, totoo. Pero naibabalik naman. Di ba? Nakikita natin yun. Tignan natin yung mga ganitong vloggers, no? Sila Daddy Frankie, Tekram, Pony Alde, no? Na kumikita man sila, pero hindi nila sinasarili. Ibinabalik pa rin nila. At ang balik nga, kuminsan hindi lang dun sa beneficiary, buong pamilya. No? Dito kay Daddy Frankie, ilang beses na natin nakita yun. Di ba? Hindi lang yung beneficiary nila, buong pamilya. Ilang beses na yan. Si Ate Nida and the family. Si Teacher Mary Grace and the family. Reyes family, lalo na. Di ba? So, there's a lot more. Di ba? Si Oliver. Di ba? So, sana, no? Yun lang yung aking hiling or panawagan sa ahensya ng gobyerno natin. Give some leverage, no, sa mga katulad nila Daddy Frankie na nakikitaan namin, ako mismo, no, na may puso talaga sa pagtulong sa ating mga kababayan. Okay, so yun lang po yung gusto kong i-share sa content ko na to, and always po matuto kayo mag-fact check, ha, para hindi po kayo mapagsabihan fake news. Hanggang dito na lamang, maraming salamat.